Sa malawak at marangyang silid-aklatan ng mansyon ng mga De La Cruz, isang anino ang nagkukubli sa likod ng malalaking estante ng libro. Si Santiago Santi de la Cruz, nakasuot ng mamahaling suit na walang bahid ng lukot. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bahid ng malalim na pag-iisip. Nakatutok ang kanyang paningin sa isang nakatagong monitor, kung saan malinaw na nakikita ang bawat kilos ng isang babaeng abala sa paglilinis. Si Lumina Lumi Reyes. Sa kanyang simpleng uniforme ng katulong, siya ay tahimik na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga estante, maingat na pinupunasan ang bawat lumang aklat at makintab na kagamitan. Ang manipis na sikat ng araw na sumisilip sa matataas na bintana ay nagliliwanag sa alikabok na kanyang nililinis, at sa bawat pagpunas, tila nagiging mas malinaw ang kakaibang katahimikan ng silid. Walang kamalay-malay si Lumina sa mga matang sumusubaybay sa bawat galaw niya. Sa tabi ni Santi, si G. Zamora, ang abogado ng pamilya, ay seryosong nakatayo. Ang kanyang tinig ay mahina habang binabasa ang mga probisyon ng huling habilin ni Apudencio, ang yumao niyang lolo. At ayon sa Artikulo 7 G. Santiago, ani G. Zamora, ang kanyang salamin ay bahagyang bumaba sa ilong. Malinaw na nakasaad na ang pamamahala ng Puso ng Bayan Charitable Foundation, at ang malaking pondo nito ay ipagkakatiwala lamang sa isang individual na mapapatunayang may busilak na puso at tunay na integridad, mga katangiang, ayon kay Apudencio, ay mas mahirap hanapin kaysa ginto. Ang pagpili, gaya ng alam ninyo, ay dapat ninyong gawin sa loob ng 6 na buwan. Hindi kumurap si Santi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Lumina. Ang kanyang pwesto ay halos nakakubli sa anino ng isa sa mga malaking bintana na may makapal na kurtina. Sa kanyang harapan, ang monitor ay nagpapakita ng malinaw na feed mula sa mga nakatagong kamera na stratehikong inilagay sa iba't ibang sulok ng mansyon. Naiintindihan ko, G. Zamora, tugon niya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may diin. Ang problema, paano mo masusukat ang busilak na puso sa mundong puno ng mga taong nagtatago sa likod ng maskara ng kabutihan, lalo na kung ang kapalit ay milyon-milyong piso? Nakita na ni Santi ang maraming mukha ng panlilinlang. Lumaki siya sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay madalas na isang transaksyon at ang katapatan ay may presyo. Ang kanyang sariling pamilya ay hindi ligtas sa mga ganid na kamag-anak at mapagsamantalang kasosyo. Ang bawat ngiti, bawat papuri, ay tila laging may nakatagong motibo. Ang kanyang mga karanasan ay nagpinta ng isang madilim na larawan ng sangkatauhan, nag-iiwan sa kanya ng isang malalim na pagdududa at kawalan ng tiwala. Kaya naman, ang hamon ng kanyang lolo ay hindi lamang isang atas, kundi isang personal na krusada para sa kanya. Isang pagsubok upang patunayan kung mayroon pang ang tunay na kabutihan sa mundong ito o kung ang lahat ay umiikot lamang sa salapi. Ang yamang mana niya ay naging pader na naghihiwalay sa kanya mula sa tunay na damdamin, nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan sa gitna ng lahat ng karangyaan. Ang kanyang puso ay naging matigas, ang kanyang isip ay naging mapanuri. Iyon ang hamon, G. Santiago, sagot ng abogado, bahagyang napabuntong hininga. At ang desisyon ay nasa inyo, maliban kung mayroon na kayong nakitang posibleng kandidato? Bahagyang tiningnan ni G. Zamora ang monitor. Ang kanyang tingin ay napadpad kay Lumina na abala sa paglilinis. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ngunit bago pa makasagot si Santi, isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa silid-aklatan. Sinundan ng tunog ng pagkabiyak ng isang bagay. Tumalim ang pandinig at tingin ni Santi. Nakita niya sa screen. Napatigil si Lumina. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa basahan. Ang maliit na figurin na gawa sa luwad,
Isang pasalubong mula sa isang biyahe ng kanyang lolo sa probinsya ay nasa sahig, basag sa ilang piraso. Iyon ay regalo mula kay Apudencio, isang simpleng figura ng isang magsasaka na may hawak na kalabaw. Ngunit punong-puno ng sentimental na halaga para kay Santi. Hindi ito mamahalin, ngunit mahalaga. Ang pasalubong na iyon ay sumisimbolo sa pagiging simple at pagpapahalaga sa paggawa ng lolo niya. Mga bagay na unti-unting nawawala sa kanyang sariling mundo. Napakasakit ng mukha ni Lumina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at agad na humaplos ang kamay niya sa bibig. Pinipigilan ang isang hikbi. Hindi ito isang bagay na madaling palitan. Hindi lang ito isang basag na bagay. Ito ay isang pagkakamali sa kanyang tungkulin, isang kapabayaan sa kanyang trabaho. Lumuhod siya. Maingat na pinulot ang mga piraso. Ang bawat galaw ay may matinding pag-iingat. Tila nagtatangkang ibalik ang buo. Ngunit wala na. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kaba. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng mga posibleng kahihinatnan. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkataranta. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dire-diretso siyang lumabas ng silid-aklatan. Ang mga yapak ay halos patakbo. Sumusunod si Santi sa screen, walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kusina, kung saan si Aling Sol, ang matandang mayordoma na may mahigpit ngunit mabuting puso, ay nag-uutos sa mga kusinero. Lumapit si Lumina. Ang kanyang tinig ay halos pabulong sa takot at kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay magkukunot. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa sahig. Aling Sol, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Simula ni Lumina, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Nabasa ko po ang figurin sa opisina ni Sir Santi. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ang kamay ko habang pinupunasan. Ano po ang gagawin ko? Babayaran ko po. Kahit magkano po ang halaga niyan, babayaran ko po. Ang bawat salita ay may bigat ng kanyang konsensya. Napakunot ang noo ni Aling Sol, ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng pagtataka at kaunting pagkairita. Kilala niya si Lumina bilang isang masipag at maingat na katulong, kaya't nagulat siya. Anong figurin, Lumina? Alam mo bang ang mga bagay diyan ay napakamahal? Lalo na ang mga bagay ni Sir Santi. Hindi ito ordinaryong bahay, Lumina. Opo, Aling Sol. Alam ko po. Pero babayaran ko po talaga. Kahit kaltasin sa sahod ko kada buwan, kahit paunti-unti. Pilit ni Lumina. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng desperasyon. Sa kanyang isip, mabilis na nag-compute ang kanyang mga gastos. Ang gamot ng kanyang nanay na si Aling Nena, na madalas sumpungin ng sakit sa puso. Ang tuition fee ng kanyang kapatid na si Junjun, na nangangarap makatapos ng pag-aaral para guminhawa ang kanilang buhay, at ang pambayad sa lupa ng kanilang bahay kubo na nasa bingit ng pagkawala mula sa mga mapagsamantalang nagpapautang. Ang bawat sentimo ay binibilang. Ang pagbabayad sa figurin ay nangangahulugan ng mas matinding sakripisyo, mas mahigpit na pagtitipid, ngunit hindi niya kayang magkaroon ng utang sa kanyang konsensya. Ang kanyang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Ang pagmamay-ari ng kanyang pamilya ay hindi lamang isang istruktura, kundi isang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan, ng kanilang mga alaala. Si Lumina Reyes, isang dalagang lumaki sa Payatas, isang barangay sa labas ng Maynila, kung saan ang kahirapan ay isang pang-araw-araw na katotohanan, ngunit ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan ay nananatiling buhay. Maagang namulat si Lumina sa responsibilidad. Ang kanyang ama ay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa isang aksidente, iniwan ng kanyang ina na si Aling Nena na may sakit sa puso. Si Junjun, ang kanyang nakababatang kapatid, ay nangangarap makatapos ng pag-aaral para maging engineer. Si Lumina ang kanilang sandigan, ang kanilang pag-asa. Bawat kusing na kinikita niya ay para sa kanila. Ang pangarap niyang mailigtas ang kanilang luma,
ngunit punong-puno ng alaala na bahay kubo. Mula sa pagkakasanla ay ang nagtutulak sa kanya upang magtrabaho ng husto nang walang reklamo. Ang pagiging katulong sa mansyon ng mga De La Cruz ay malaking biyaya para sa kanya, sa kabila ng pagiging malayo sa kanyang pamilya at sa mga pagsubok ng pag-iisa. Mula sa kanyang nakatagong silid, walang naramdamang galit si Santi. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, pagtataka, paghanga. Hindi siya nagulat sa pagkasira ng figurin. Ang mga bagay na material ay madaling palitan. Ang nagulat sa kanya ay ang agarang, taos-pusong reaksyon ni Lumina, ang pagiging tapat at ang matinding pag-aalala sa maliit na bagay. Gaano karaming tao ang agad magtatago ng pagkakamali? Gaano karaming tao ang magsasakripisyo ng kanilang kaunting kita para sa isang bagay na maaring hindi naman nila kailangang bayaran? Ang kanyang isip na puno ng pagdududa ay nakatagpo ng isang kakaibang pananaw. Kinamumuhian ni Santi ang mga taong nagtatago, ang mga taong nagpapanggap, ang mga taong naghahanap ng butas para makalamang. Ngunit si Lumina, sa kanyang kawalang malay, sa kanyang pagiging lantad, ay kabaligtaran ng lahat ng iyon. Ito, naisip niya, habang nakatitig sa monitor, ay hindi pa ang pagsubok na inilatag niya, ngunit ito ang simula ng isang bagay na mas malalim. G. Zamora, sabihin mo kay Aling Sol na huwag niyang singilin si Lumina. Sabihin mo na lang na hindi na gaanong ginagamit ang figurin at aksidente lang. Huwag mong ipahahalata na nanggaling sa akin ang utos. Sabihin mo lang, utos ng mayordoma. Utos ni Santi kay G. Zamora. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay kaysa dati. Agad namang umalis ang abogado para kausapin ang mayordoma. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat sa mansyon, pumasok si Santi sa kanyang opisina. Dahan-dahan niyang inalis ang mga basag na piraso ng luwad, inilagay sa isang maliit na kahon na para bang ito ay isang mahalagang relikya. Pagkatapos, mula sa isang nakatagong kabinet, sa likod ng isa sa mga estante, kinuha niya ang isang bagong figurin, eksaktong kopya ng nauna, dahil inutusan niya ang isang artisan na gumawa ng duplicate matagal na, bilang pag-iingat sa mga posibleng insidente. Maingat niyang inilagay ang bagong figurin sa lugar ng nauna. Hindi malalaman ni Lumina ang pagpapalit. Ang kanyang labi ay bahagyang kumurba. Ang simpleng aksidente ni Lumina ay nagbigay ng panibagong pag-asa. O marahil, isang kakaibang uri ng interes kay Santi. Ang di sinasadyang pagkabali ng figurin ay naglantad ng isang busilak na puso na matagal na niyang hinahanap. Ngayon, sisimulan niya ang kanyang tunay na pagsubok. Nais niyang makita kung gaano kalalim ang pagiging tapat at integridad ng dalagang yon. Ang hamon ni Apudencio ay hindi lamang maghanap ng isang pinuno. Ito ay maghanap ng isang kaluluwa. At sa mga basag na piraso ng isang simpleng figurin, tila nagsisimula na siyang makita ang isang pahiwatig nito. Hindi ito ang huling pagsubok. Ito ay ang simula. Isang linggo matapos ang insidente sa figurin, nanatili ang malalim na pagmamasid ni Santiago de la Cruz. Ang kanyang opisina ay naging isang pribadong silid control. Ang mga monitor ay nagsisilbing bintana sa bawat sulok ng mansyon at si Lumina ang sentro ng kanyang mundo. Ang pinakahuling eksperimento, ang pinakamalaking hamon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga kalkulasyon ay unti-unting ginugulo ng isang bagay na hindi niya inasahan. Ang purong, walang bahid na kabutihan ng dalaga. Sinimulan ni Santi ang kanyang mga pagsubok sa pinakasimpleng paraan. Isang umaga, matapos ang kanyang kape sa balkonahe, sinadya niyang iwan ang kanyang wallet na puno ng makapal na papel de bangko sa mesa, bukas ang zipper na para bang nagmamadali siyang umalis. Alam niyang si Lumina ang maglilinis sa balkonahe sa umagang iyon. Habang pinupunasan ni Lumina ang mesa, nakita niya ang wallet.
Bahagya siyang nagulat, pinulot ito at maingat na inayos ang mga laman. Nakita niya ang bulto ng pera, ang credit cards at ID. Sa halip na mag-atubili, agad siyang naglakad patungo sa opisina ni Santi, ngunit sarado ang pinto. Iniwan niya ang wallet sa mesa ng katrabaho ni Santi sa loob ng silid na laging bukas at nag-iwan ng isang maliit na papel. Sir Santi, naiwan niyo po ang wallet ninyo sa balkonahe, paki-check na lang po. Lumina! Hindi naglaon, ibinalik ni Aling Sol ang wallet kay Santi na walang bawas. Mula sa kanyang monitor, nakita ni Santi ang buong pangyayari. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Lumina. Walang kinang ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Tila normal lang sa kanya ang magbalik ng isang naiwang gamit. Isang hapon, habang naglilinis si Lumina sa silid tulugan ni Santi, sinadya nitong iwan ng isang mamahaling relos, gawa sa puting ginto at may mga palamuting diamante. Sa ilalim ng unan, isang relos na nagkakahalaga ng malaking halaga, sapat na para bayaran ang utang sa lupa ng kanilang bahay kubo at lahat ng gastusin sa pamilya ni Lumina. Habang inaayos ni Lumina ang kama, nakita niya ang kumikinang na relos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sandali, hindi sa pagnanais, kundi sa pagkamangha. Maingat niya itong pinulot at tulad ng wallet, ibinalik niya ito sa opisina ni Santi, sa mesa, at muling nag-iwan ng isang maliit na mensahe. Sir Santi, naiwan niyo po ang relo sa kama. Ingatan niyo po, baka po mawala. Lumina. Ang bawat pagkakataong iyon ay nagpapatunay lamang sa isang bagay. Ang integridad ni Lumina ay hindi nabibili. Walang presyo, walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga pagsubok ni Santi ay hindi lamang limitado sa pera at kayamanan. Nais niyang makita kung gaano kalalim ang kabutihan ng puso ng dalaga. Madalas niyang inoobserbahan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa ibang mga tauhan sa mansyon. Isang araw, nakita niya si Mang Tony, ang matandang hardinero, na nahihirapan sa pagbubuhat ng malalaking paso. Walang utos, walang hihingi. Agad na nilapitan ni Lumina si Mang Tony, lumuhod, at tinulungan itong buhati ng isang paso, kahit na halatang nahihirapan siya sa bigat nito. Nagawa pa niyang ngumiti at magbiro kay Mang Tony na nagpagaan ng kalooban ng matanda. Isang beses, may isang vendor ng gulay na pumasok sa mansyon upang magbenta. Nakita ni Santi si Lumina na lumabas ng kusina, may dalang isang pinggan ng kanin at ulam na tirang tanghalian. Kinusap niya ang vendor na halatang pagod at gutom sa init ng araw at inalok ito ng pagkain. Sa kabila ng pagtanggi ng vendor sa una, napilit din itong kumain. Nagawa pa ni Lumina na makipagkwentuhan, tila matagal na silang magkakilala. Ang mga maliliit na pagkilos na ito ay nagpapakita ng kanyang empatya at pagkabukas palad. Mas lalo pang ginawa ni Santi na komplikado ang mga pagsubok. Isang umaga, binigyan niya si Lumina ng isang lumang kahoy na kahon, may palamuting pilak, ngunit halatang sira at luma. Lumina, ani Santi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagsubok. Pakitapon mo ito. Hindi ko na kailangan. Mukhang wala ng silbi. Alam ni Lumina na ang mga bagay sa mansyon ay madalas na may nakatagong halaga, ngunit ang kahon ay mukhang kalat lang. Tumingin siya sa kahon, tila may pag-aalinlangan. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ito sa isang bag na pinagsasama-sama ang mga basura. Ngunit bago niya itapon, napansin niya ang isang maliit na hinge na tila natanggal. Sa halip na itapon agad, dinala niya ito sa likod ng bahay kung saan si Manong Pedro, ang maintenance na laging abala sa pag-aayos ng kung ano-anong sirang gamit, ay naroon. Manong Pedro, baka pumatulungan niyo akong ayusin ito. Ani Lumina, ipinapakita ang kahon. Mukha pong may halaga ito para kay Sir Santi, kaya lang, utos niyang itapon. Baka po kasi may sentimental value. Napangiti si Manong Pedro sa kanyang pagkamahinahon
at pagiging maalalahanin. Hindi naglaon. Naayos niya ang maliit na kahon. Hindi ito itinapon ni Lumina. Ibinalik niya ito sa opisina ni Santi, kasama ang isa pang maliit na mensahe. Sir Santi, naayos na po ni Manong Pedro ang kahon. Baka po may paggagamitan pa kayo. Lumina. Sa tuwing nakikita ni Santi ang mga ganitong senaryo, lalo siyang nalilito. Ang kanyang mundo, na puno ng intriga at kasinungalingan, ay unti-unting ginugulo ng isang simple at lantad na kaluluwa. Nagkaroon siya ng pagkakataong pakinggan si Lumina na nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono, na laging nagbibigay ng pag-asa at positibong pananaw sa kabila ng kanilang kahirapan. Nakita rin niya si Lumina na tumutulong sa isang stray cat na nasugatan ng paa, maingat na inaalagaan hanggang sa gumaling. Ang mga maliliit na pagkilos na ito ay nagpatigas sa puso ni Santi sa umpisa dahil naniniwala siyang bawat kabutihan ay may motibo. Ngunit sa kaso ni Lumina, walang anuman. Ito ay natural, tila isang hininga. Unti-unti, nagsimulang makaramdam si Santi ng kakaibang pagkabalisa. Ang pagiging obserbador ay nagiging isang nakikilahok. Nagsimula siyang makaramdam ng guilt sa kanyang panlilinlang. Ang di maipaliwanag na pagkaakit sa dalaga ay lumalaki, lampas sa layunin ng diwasiyat ng kanyang lolo. Isang hapon, inihanda ni Santi ang isang huling pagsubok, isang mas mapanganib. Sinadya niyang iwan ang isang selyadong sobre sa kanyang mesa. Nakalagay doon ang pangalan ng isang competitor, makampo, ng kanilang kumpanya, na para bang ito ay isang kumpidensyal na dokumento. Nais niyang makita kung mapipilitan si Lumina na buksan ito dahil sa kuryosidad o kung makakahanap siya ng paraan para maisiwalat ang lihim na ito para sa sariling kapakinabangan. Habang naglilinis si Lumina sa opisina, nakita niya ang sobre. Kinuha niya ito at sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang matinding papel sa loob. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ang kanyang puso ay bahagyang kumalabog. Normal lang na maging kuryoso, ngunit mabilis niyang inalog ang kanyang ulo. Ang pagbukas ng liham ng iba ay labag sa kanyang prinsipyo. Ibinalik niya ang sobre sa mesa at sa halip ay nag-iwan ng isang maliit na post-it note na nagsasabing, Sir Santi, kumpidensyal po ba ito? Na-check ko po na naiwan niyo po sa mesa. Ngunit sa puntong yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pumasok sa opisina si Mang Dante, ang matandang tagapamahala ng imbakan, na may dalang mga kahon na ilalagay sa bodega. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang mesa ni Santi at nahulog ang sobre sa sahig. Bumukas ito at lumabas ang ilang dokumento. Mabilis na tumakbo si Lumina, pinulot ang mga nagkalat na papel, ngunit huli na. Nakita ni Mang Dante ang isang dokumento na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa kumpanya. Lumabas doon ang isang confidential report tungkol sa bagong produkto ng De La Cruz Group. Si Mang Dante, na mayroong kaunting inggit kay Santi dahil sa pagiging batang may-ari, ay nagkaroon ng ngiti sa labi. Mukhang may nakita tayong ginto dito, Lumina, sabi ni Mang Dante. Ang kanyang tinig ay may bahid ng panunukso habang hawak ang dokumento. Siguradong magugustuhan ito ng ibang kumpanya. At baka may bahagi tayo diyan. Nanlaki ang mga mata ni Lumina. Ang kanyang puso ay bumilis. Alam niya na ito ay mali. Ang pagtataksil sa tiwala ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Mang Dante, hindi po natin pwedeng gawin iyan. Pilit ni Lumina, sinusubukang agawin ang papel. Ibalik po ninyo iyan. Confidential po iyan. Ngunit si Mang Dante ay ayaw bumitiw. Bakit? Ano naman ang alam mo sa mga negosyo na ito? Sa halagang makukuha natin dito, pwede nating baguhin ang buhay natin, Lumina. Hindi ka na maglilinis pa. Hindi ka na mahihirapan pa. Mula sa kanyang monitor, nanlumo si Santi. Ang pagsubok ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na may ibang tauhan ang magiging kasangkot.
Hindi niya kayang hayaang masira ang reputasyon ni Lumina o ang kanyang integridad. Ang takot na malantad ang kanyang laro ay napalitan ng takot na may masaktan. Sa isang iglap, tumayo si Santi mula sa kanyang upuan. Walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina, dumiretso sa silid-aklatan, at pagkatapos ay sa opisina kung saan naroon sina Lumina at Mang Dante. Anong nangyayari dito? Malamig at matigas ang tinig ni Santi. Ang kanyang biglaang paglitaw ay ikinagulat ni Lumina at Mang Dante. Agad na binitiwan ni Mang Dante ang dokumento, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. "Sa Sir Santi!" Utal-utal na sabi ni Mang Dante. "Wala po sir, nahulog lang po ang mga papel." Tumingin si Santi sa nagkalat na dokumento at sa sobre. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Lumina na hawak ang isa pang bahagi ng dokumento. Ang kanyang mukha ay halatang nababalisa. "Lumina," anis Santi. Ang kanyang boses ay tila may babala. "Bakit hawak mo yan?" "Sir Santi, nahulog po kasi. Hinahabol ko po ang mga papel." Paliwanag ni Lumina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit alam niya na ang anumang paliwanag ay tila magpapalala sa sitwasyon. Ngunit nagulat si Lumina sa susunod na ginawa ni Santi. Mabilis niyang pinulot ang mga nagkalat na papel at sa halip na pagalitan siya, ay tiningnan niya si Mang Dante. "Mang Dante," mariing sabi ni Santi, "alam kong busy kayo. May gagawin pa ako dito. Paki-clear na lang ang daan." Walang nagawa si Mang Dante, kundi sumunod. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. Nang tuluyan siyang makaalis, na puno ng katahimikan ng silid. "Salamat po Sir Santi," mahinang sabi ni Lumina. "Gusto ko lang pong tulungan si Mang Dante." Ngunit bago pa matapos si Lumina, inilapag ni Santi ang lahat ng dokumento sa mesa. Tiningnan niya si Lumina sa mata. Isang tingin na hindi niya maintindihan. Hindi galit, hindi pagdududa, kundi isang bagay na mas malalim. "Mag-ingat ka, Lumina. Hindi lahat ng tao ay tapat." Ani Santi, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. "Kung may nakita ka ulit na ganito, sabihin mo sa akin agad." Tumango si Lumina. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa tono ni Santi. Ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Kinagabihan, habang nag-iisa si Santi sa kanyang opisina, pinapanood ang replay ng insidente. Naramdaman niya ang isang matinding pagkagulo. Ang pagsubok ay muntik nang maging isang malaking kapahamakan at siya ay kinailangan niyang kumilos. Ang kanyang aksyon ay hindi kalkulado. Ito ay isang instinct. Isang instinct na protektahan si Lumina. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa integridad ni Lumina. Ito ay naging pagsubok sa sarili niyang puso. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting ginugulo ng isang kakaibang emosyon. Isang paghanga, isang pagkaakit na lumampas sa anumang lohikal na dahilan. Ang kanyang layunin na makahanap ng isang busilak na puso ay unti-unting nagiging pagnanais na mas makilala ang dalagang may-ari ng puso na yon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak at sa bawat bitak, sumisilip ang liwanag na nagmumula kay Lumina. Hindi pa niya alam kung ano ang tawag sa damdaming ito, ngunit alam niyang hindi na ito pagsubok lamang. Ito ay ang simula ng isang bagay na mas malalim. Mula sa insidente sa opisina, tila may nagbago sa pagitan nina Santiago de la Cruz at Lumina Reyes. Ang dating malamig at malayong tingin ni Santi ay nagkaroon ng bahagyang init, isang kislap ng interes na hindi pilit itinatago. Para kay Lumina, ang pagliligtas sa kanya ni Sir Santi mula sa pagkabunyag ng kumpidensyal na dokumento ay isang misteryo. Hindi niya inaasahan ang pagprotekta na yon at bagamat nagulantang, nakaramdam siya ng kakaibang paggaan sa loob. Isang umaga, habang naglilinis si Lumina sa silid kainan, nagulat siya nang makita si Santi na naroon, nakaupo sa isa sa mga marangyang silya, umiinom ng kape.
Hindi ito karaniwan. Karaniwan ay sa kanyang opisina siya kumakain ng agahan o sa kanyang pribadong balkonahe. Magandang umaga, Lumina. Bati ni Santi, ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang emosyon, ngunit may kakaibang lambot. Magandang umaga rin po, Sir Santi. Gulat na tugon ni Lumina, bahagyang yumuko. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa basahan. Maayos ba ang tulog mo? Tanong ni Santi, diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi ito tanong ng isang amo sa kanyang katulong. Ito ay tanong ng isang tao sa kapwa niya tao. Nag-atubili si Lumina. Opo, Sir Santi. Salamat po sa pagtanong. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang paghaharap. Hindi na lamang sa monitor tinitingnan ni Santi si Lumina. Lumalabas siya ng kanyang opisina, madalas ay naghahanap ng dahilan upang makasalubong o makausap ang dalaga. Minsan, lalabas siya sa hardin kung saan nagdidilig si Lumina, magtatanong tungkol sa mga halaman. Minsan naman, sa kusina, magtatanong tungkol sa menu. Ang kanyang mga tanong ay nagsisimula sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho ni Lumina. Anong pangalan ng bulaklak na ito, Lumina? Tanong ni Santi isang hapon, habang naglilinis si Lumina ng mga kalat na dahon. Iyan po, Sir Santi, ay gumamela. Pangkaraniwan lang po iyan sa probinsya namin. Tugon ni Lumina, na medyo nagulat sa paglapit niya. Gumamela? Marami ba kayong ganyan sa probinsya mo? Bahagyang napangiti si Lumina. Opo, sa aming bahay kubo, napapalibutan po kami ng iba't ibang halaman at bulaklak. Mas sariwa po ang hangin doon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Santi ang isang kislap ng galak sa mga mata ni Lumina. Unti-unting naging mas bukas si Lumina. Sa bawat tanong ni Santi, bagamat maingat pa rin, sinasagot niya ito ng may paggalang at katapatan. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang ina, si Aling Nena, na madalas magkasakit. Tungkol kay Junjun, ang kanyang kapatid na nangangarap makatapos ng pag-aaral. Tungkol sa kanilang maliit na bahay kubo na nasa bingit ng pagkawala. Ang hirap po ng buhay, Sir Santi. Minsan ay nasabi ni Lumina habang nag-aayos ng mga prutas sa mesa. Lalo na po sa amin na kapos, ang kinikita ko po rito ay halos sapat lang para sa gamot ng nanay ko at sa pag-aaral ni Junjun. Ang bahay po namin, ayaw ko pong mawala iyon. Iyon na lang po ang natitirang pamana sa amin ng tatay ko. Habang nakikinig si Santi, nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo ay puno ng karangyaan at labis-labis na yaman. Ngunit si Lumina ay nakikipaglaban para sa simpleng pangarap na mapanatili ang isang tahanan. Ang kanyang salaysay ay nagpinta ng isang larawan ng pagpupursige, pagmamahal sa pamilya, at isang puso na hindi sumusuko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nakikita niya ngayon hindi lamang ang isang katulong, kundi isang babae na may napakalaking tapang at puso. Minsan, narinig ni Lumina si Santi na nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagkabigo at kalungkutan. Hindi niya narinig ang buong usapan, ngunit tila ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya at negosyo. Matapos ang tawag, nakita niya si Santi na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Sir Santi, ayos lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Lumina na hindi sinasadya ang paglapit. Nagulat si Santi, ngunit hindi siya nagalit. Napansin ni Lumina ang isang pahiwatig ng pagkabigo sa mga mata ng binata. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tulad niya. Ayos lang ako, Lumina. May problema lang sa negosyo. Ang mga tao ngayon, mahirap pagtiwalaan. Maging ang sariling pamilya. May bahid ng pait sa kanyang boses. Nakaramdam ng awa si Lumina. Sa kabila ng lahat ng yaman ni Santi, merong lungkot sa kanyang mga mata. Isang kawalan ng tiwala na tila nagpapahirap sa kanya. Hindi naman po lahat ng tao, Sir Santi. Malumanay niyang sabi, may mga tao pa rin pong may busilak na puso. Kailangan lang po siguro nating hanapin at bigyan ng pagkakataon.
Sa mga oras na yon, natagpuan ni Santi ang kanyang sarili na nagbubukas din kay Lumina, bagamat sa abstraktong paraan. Hindi niya direktang sinasabi ang kanyang mga problema, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo sa mundo at ang bigat ng mga responsibilidad na kanyang pinapasan. Natuklasan niya na ang pakikinig kay Lumina ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. At ang kanyang mga salita ay tila may kakayahang magpagaan ng kanyang kalooban. Nakikita niya ngayon ang isang tao na hindi naiimpluwensyahan ng pera at iyon ay isang bagay na bihirang-bihira sa kanyang buhay. Ang kanyang pagsubok ay hindi na tungkol sa pera o kayamanan. Ito ay naging tungkol sa kung paano mo makikilala ang tunay na halaga ng isang tao. At sa bawat araw, mas lalo niyang nakikita ang halaga ni Lumina. Ang kanyang paghanga ay nagiging isang pagkaakit, at ang pagkaakit ay nagiging isang bagay na mas malalim. Naramdaman ni Santi ang matinding pagnanais na tulungan si Lumina, hindi bilang isang bahagi ng pagsubok, kundi mula sa isang tunay na pagmamalasakit. Ngunit paano niya gagawin ito nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim? Paano niya matutulungan ang pamilya ni Lumina nang hindi nagpaparamdam na siya ay nagbibigay ng awa o mas masahol pa, nagpaparamdam na siya ay nagmamaneho ng kanyang buhay? Sa loob ng ilang araw, pinag-isipan ni Santi ang isang paraan. Kinausap niya si G. Zamora, ang abogado, at nagbigay ng isang bagong proyekto. G. Zamora, simula ni Santi, kailangan kong magsagawa ng market research para sa bagong corporate social responsibility project ng foundation. Nais kong bisitahin ang ilang mga barangay na nasa labas ng Maynila. Ang mga lugar na medyo mahirap, ngunit may malakas na diwa ng komunidad. Walang duda, ang una sa listahan ni Santi ay ang barangay ng Payatas. Isang mainit na hapon, nakarating si Santi sa Payatas. Hindi siya sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan, kundi isang ordinaryong SUV, kasama si G. Zamora. Ang kanyang kasuotan ay simple, isang polo shirt at maong, upang hindi siya gaanong mahalata. Ang amoy ng sariwang lupa, ang mga boses ng naglalarong bata, at ang makukulay na disenyo ng mga bahay-bahayan ay sumalubong sa kanya. Malayo ito sa malinis at tahimik na karangyaan ng kanyang mansyon. Nakita niya ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero, ang mga lansangan na hindi gaanong sementado, at ang mga bata na naglalaro sa kalye ng walang sapin sa paa, ngunit may malalaking ngiti. Naglakad sila sa mga pasikot-sikot na daan. Ang kanyang mga mata ay abala sa pagmamasid. Nakita niya ang pagod sa mga mukha ng mga manggagawa na umuuwi mula sa kanilang trabaho, ang pagpupursige ng mga maliliit na negosyante, at ang pagtutulungan ng mga residente sa simpleng paglilinis ng kanilang kalsada. Ito ang diwa ng bayanihan na sinasabi ni Lumina, ang pagtutulungan ng walang hinihinging kapalit. Habang naglalakad, nakita niya si Lumina. Nakasuot ng simpleng t-shirt at short, abala siya sa pagdidilig ng mga halaman sa harapan ng isang maliit na bahay na walang iba kundi ang kanilang bahay kubo. Naroon si Aling Nena, ang ina ni Lumina, nakaupo sa labas, manipis ang katawan, ngunit may ngiti habang nakikipagkwentuhan sa isang kapitbahay. Nakita rin niya si Junjun, ang kapatid ni Lumina, na abala sa pagbabasa ng libro sa isang sulok ng bahay. Hindi nagtagal, lumapit si Lumina sa kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok at nagtatanong tungkol sa kanyang pakiramdam. Nakita ni Santi ang pagmamahal, ang pagmamalasakit na nanggagaling kay Lumina. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kirot. Ang lahat ng kwento ni Lumina ay hindi katang-isip. Ito ay tunay na buhay. Habang palihim na nagmamasid, narinig ni Santi ang usapan ni Lumina at ng kanyang kapitbahay. May isang proyekto pala sa barangay para sa pagtatayo ng isang maliit na community center na magsisilbing silid-aralan at sentro ng serbisyong pangkalusugan, ngunit kulang sila sa pondo. Si Lumina ay aktibong kasali
sa paghahanap ng mga donasyon at sa pag-oorganisa ng mga voluntaryo. Kinagabihan, matapos ang kanyang market research, bumalik si Santi sa kanyang mansyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng payatas at ng ngiti ni Lumina. Ngayon, mas malinaw sa kanya kung bakit gusto ng kanyang lolo ng isang taong may busilak na puso. Hindi lang ito tungkol sa kakayahang mamahala ng pera, kundi sa kakayahang intindihin ang pangangailangan ng mga tao. Ang mga tao tulad ng mga nakatira sa payatas. Kinausap ni Santi si G. Zamora. G. Zamora, ani Santi, ang kanyang boses ay may matinding determinasyon. Nais kong magbigay ng donasyon sa barangay SIC ng Payatas para sa kanilang Community Center Project. Siguraduhin mong hindi malalaman na galing sa akin. Ipadala mo sa pamamagitan ng isang anonymous donor. At siguruhin mong sapat iyon para matapos ang proyekto at may natira pa para sa mga gamot at kagamitan sa silid-aralan. Nagulat si G. Zamora, ngunit agad niyang sinunod ang utos. Sa mga sumunod na araw, ang mga kilos ni Santi ay hindi na kalkulado. Ang mga tanong niya kay Lumina ay hindi na para mangolekta ng impormasyon para sa pagsubok, kundi dahil sa tunay na interes. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay gumuho na. Isang gabi, habang nag-iisa si Santi sa kanyang opisina, nakatingin sa refleksyon niya sa bintana, naramdaman niya ang matinding kaguluhan sa kanyang kalooban. Nakikita niya ngayon si Lumina hindi lamang bilang isang kandidato para sa puso ng Bayan Foundation, kundi bilang isang babae na nagbukas ng kanyang puso, nagturo sa kanya na muling magtiwala at nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Ang di sinasadyang pagbagsak ng pigurin, ang mga pagsubok sa pera at integridad, ang mga kwento ni Lumina tungkol sa kanyang pamilya at barangay, at ang kanyang pagbisita sa payatas. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa isang katotohanan na hindi niya kayang itanggi. Nais niyang tulungan si Lumina, hindi sa likod ng isang screen, kundi sa harapan. Hindi sa pamamagitan ng mga lihim na donasyon, kundi sa bukas na pagtulong. At sa katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita. Mahal ko si Lumina. Ang pagsubok na inilatag ng kanyang lolo ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng busilak na puso. Ito ay tungkol sa pagpapalaya ng kanyang sariling puso. Ngunit ang lihim na pagsubok na ito, ang kanyang panlilinlang ay bumabagabag sa kanya. Paano niya masasabi sa kanya ang lahat? Paano niya ipapaliwanag ang mga bagay na ito nang hindi sinisira ang tiwala na unti-unti nilang nabuo? Ang kabanatang ito ay hindi nagtapos sa isang katanungan tungkol kay Lumina, kundi sa isang matinding katanungan para kay Santi. Ang kanyang puso ay unti-unting nabuksan, ngunit ngayon ay may bago siyang hamon. Ang harapin, ang katotohanan ng kanyang nararamdaman at ang bigat ng kanyang lihim, ang init ng pag-asa na unti-unting sumibol sa puso ni Santiago, at ang kakaibang ginhawa na nararamdaman ni Lumina sa bawat paglapit niya ay tila isang babasagin na salamin na nakatakdang mabasag. Hindi pa rin nakahanap si Santi ng tamang sandali o tamang salita upang ibunyag ang lahat. Ang bawat sandali na lumilipas ay lalo lamang nagpapatong sa bigat ng kanyang lihim, ngunit ang takot na mawala ang lahat ng unti-unting nabuo sa pagitan nila ay mas matindi. Isang hapon, habang abala si Lumina sa paglilinis ng opisina ni Santi, may kakaiba siyang napansin. Ang isang drawer sa ilalim ng desk ni Santi ay bahagyang nakabukas, hindi saradong-sarado tulad ng dati. Nag-alinlangan siya, ngunit ang kanyang pagiging maingat ay nagtulak sa kanya na isara ito ng maayos. Sa kanyang paghila, may isang folder na tila naipit sa gilid. Hindi niya ito sinasadya, ngunit sa kanyang pag-aayos, nakita niya ang nakasulat sa cover. Project Puso ng Bayan. Candidate Evaluation. Lumina Reyes.
Napatigil si Lumina. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Lumina Reyes, bakit may ganitong dokumento sa opisina ni Sir Santi? Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Ang pamilyar na pangalan niya ay tila sumigaw sa gitna ng katahimikan ng silid. Nag-aalangan, ngunit ang matinding kuryosidad ay nagtulak sa kanya na buksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat pahinang kanyang binasa. Hindi ito ordinaryong dokumento. Ito ay detalyadong ulat. May mga petsa, mga oras, mga sitwasyon, ang insidente ng figurin, ang wallet, ang relos, ang pagtulong niya kay Mang Tony, ang pagbabahagi niya ng pagkain sa vendor, ang pag-aayos niya ng lumang kahon, ang pagliligtas niya sa mga kumpidensyal na dokumento mula kay Mang Dante. Bawat kilos niya, bawat salita niya, bawat pakikipag-ugnayan niya ay nakalista. Mayroon pang analysis ng kanyang karakter, integridad, mataas, empatiya, kapansin-pansin, pagiging matapat, walang bahid. Nakita rin niya ang mga tala tungkol sa kanyang pamilya, ang kalusugan ng kanyang ina, ang pag-aaral ni Junjun, ang sitwasyon ng kanilang bahay kubo, at maging ang kanyang paglahok sa proyekto ng community center sa Payatas, mga bagay na ibinahagi niya sa kanya sa mga pribadong usapan. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lumina. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagiging yelo. Ang mga ngiti, ang mga pakikipagkwentuhan, ang mga matang nakikinig sa kanya, ang mga tanong ni Sir Santi, lahat ay tila isang malaking pagpapanggap. Ang lahat ay isang pagsubok, isang eksperimento. Hindi siya pinagkakatiwalaan, kundi inuusisa. Hindi siya kinakausap bilang isang tao, kundi bilang isang kandidato. Ang pakiramdam na pinaglaruan, na pinagsamantalahan, ay tila isang malalim na sugat na humiwa sa kanyang puso. Ang tiwala na unti-unti niyang itinayo para kay Santi ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang init na nararamdaman niya sa pagitan nila ay naglaho, napalitan ng isang mapait na panlilinlang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang isinasara ang folder. Ang bawat salita sa loob ay tila tinik na bumabaon sa kanyang kalooban. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Si Santi, hawak niya ang ilang dokumento. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit may ngiti nang makita si Lumina. "Lumina, nandyan ka pala," malumanay niyang sabi. "May ipapagawa lang sana ako." "Wait, ano ang hawak mo?" Ang kanyang ngiti ay biglang nawala nang makita ang folder sa mga kamay ni Lumina at ang blangko, ngunit nanginginig na ekspresyon sa mukha nito. Para kay Lumina, ang ngiting iyon ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at sakit, ngunit may luha na nagsisimulang mamuo. "Ito po." Nanginginig ang kanyang tinig. Itinaas niya ang folder. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga mata ni Santi, puno ng matinding pagkadismaya. "Ito po ba ang market research niyo, Sir Santi? Ito po ba ang dahilan kung bakit kayo nagtatanong tungkol sa aking ina, sa aking kapatid, sa aming bahay? Lahat po ba ay nakalista dito?" Nanlamig si Santi. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang takot na kinatatakutan niya ay nagkatotoo. "Lumina, ako." "Hindi mo naiintindihan." Utal-utal niyang simula, lumalapit, sinusubukang abutin ang folder. Ngunit mabilis na umatras si Lumina. "Hindi ko naiintindihan." "Ano po ang hindi ko naiintindihan, Sir Santi? Na ako ay isang proyekto? Na ako ay isang subject ng inyong eksperimento? Na ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking mga pagsubok ay inyong tiningnan, inyong sinuri, inyong hinusgahan? Sa likod ng inyong monitor, ang kanyang boses ay tumataas at ang luha ay nagsisimula ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay may bigat ng pagtataksil. "Lumina, pakiusap, pakinggan mo ako." Pilit ni Santi, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkabalisa. "Hindi ganun ang intensyon ko." "Hindi ganun ang intensyon? Ano po, Sir Santi?"
Ano po ba ang pakiramdam ng maglaro sa buhay ng isang tao? Ano po ba ang pakiramdam ng pinagtawanan niyo ang aking kalagayan? Ang bawat pagsubok na inyong ibinigay? Ang wallet? Ang relo? Ang kahon? Ang mga pagkilos ko? Ang aking pakikipag-ugnayan sa kapwa? Lahat ay inyong sinusuri. Ano po ang tawag diyan? Kawalan ng respeto? Kahambugan? Ang kanyang mga salita ay tila mga suntok na tumatama sa puso ni Santi. Hinawakan ni Santi ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay nanakit sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Lumina. Hindi Lumina, hindi iyon. Ang lolo ko, ang kanyang diwasiyat. Kailangan kong humanap ng isang taong may busilak na puso, isang taong may tunay na integridad upang pamahalaan ang puso ng Bayan Charitable Foundation. Isang malaking pondo para sa mga komunidad tulad ng sayo. Lumaki ako sa isang mundong puno ng panlilinlang at nagduda ako. Nagduda ako sa lahat hanggang sa nakita kita. At ano po ako, Sir Santi? Ang pinakahuling specimen? Ang inyong busilak na puso na inyong pinaglaruan? Ang tinig ni Lumina ay halos pabulong na sa sakit. Ang lahat po ng aming pinag-usapan, ang paghihirap ng aking ina, ang pangarap ni Junjun, ang aming bahay, lahat ay inyong ginamit upang kumpirmahin ang inyong teorya tungkol sa akin. Akala ko po ay may nakita kayong totoong tao sa akin. Akala ko po may kaunting tiwala na kayo sa akin. Niyukom ni Santi ang kanyang kamao. May tiwala ako, Lumina. Sa bawat araw na nakikita kita, sa bawat pagsubok sa bawat pagkaobserba ko sa iyo, lalo akong nagtitiwala. Ikaw ang nagpatunay sa akin na mayroon pang ang tunay na kabutihan sa mundong ito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Lumina, nahulog na ako sa iyo. Natawa si Lumina, isang tawa na walang galak, puno ng pait. Nahulog kayo sa akin? O nahulog kayo sa ideya ng busilak na puso na akala nyo ay nakita nyo sa akin? Nagmamahal ba ang isang taong nanlilinlang? Nagmamahal ba ang isang taong nagtatago ng katotohanan? Sir Santi, hindi ko alam kung sino kayo. Ang taong akala kong nakikilala ko ay isang anino lamang, isang karakter sa inyong proyekto. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ang mga salita ni Lumina ay tumagos sa puso ni Santi. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Mahal kita, Lumina, pilit niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ito tungkol sa proyekto na yon. Ito ay tungkol sa iyo. Ang pagdududa ko ay nawala ng dahil sa iyo. At ang pagmamahal ko para sa iyo ay tunay. Ngunit huli na. Ang tiwala ay nawala. Ang sakit ng pagtataksil ay masyadong malalim. Hindi ko po matatanggap ang ganyang pagmamahal, Sir Santi. Ani Lumina, ang kanyang boses ay matigas, ngunit nanginginig pa rin. Ang pagmamahal na nakabatay sa panlilinlang ay hindi tunay. Ang pundasyon ng inyong pagsubok ay isang kasinungalingan. At hindi ko po kayang maging bahagi ng isang bagay na ganito. Hindi ko po kayang tanggapin ang isang charity na pinili sa ganitong paraan. Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sir Santi, nagre-resign na po ako. Hindi ko na po kayang magtrabaho dito. Hindi ko po kayang tingnan kayo nang hindi nararamdaman ang sakit ng ginawa niyo. Lumina, pakiusap ni Santi, lumalapit sa kanya. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Huwag kang umalis. Pakinggan mo ako. Gusto kong tulungan ang iyong komunidad, ang iyong pamilya. Hindi ito isang panlilinlang. Ito ay isang pagkakataon para sa atin, para sa lahat. Ngunit umiling si Lumina. Ang kanyang mga mata ay matigas. Ang pagkakataon na yan, Sir Santi, ay hindi ko po kayang tanggapin kung ang kapalit ay ang aking dignidad at ang aking tiwala. Hindi po ako isang premyo at hindi po ako isang bagay na kailangang subukin para lang mapatunayang karapat-dapat ako sa kabutihan. Hindi po ako pulubi na handang tumanggap ng anumang bagay para lang sa pera.
Tumalikod si Lumina, ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, ngunit determinado. Ang mansyon na dating naging pag-asa niya ay ngayon ay isang piitan ng panlilinlang. Naiwan si Santi sa kanyang opisina, tulala. Ang folder ay nakalatag sa mesa. Ang mga salita ni Lumina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang pagsubok ay natapos, ngunit hindi sa paraan na inaasahan niya. Hindi siya nakahanap ng busilak na puso na handang manatili sa kanya. Sa halip, sinira niya ang puso na yon. Ang kanyang lihim ay nabunyag, at ang halaga nito ay ang kanyang pagmamahal at ang tiwala ng tanging babaeng nagbukas ng kanyang puso. Ang katahimikan ng opisina ay mas matindi kaysa dati, puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang pader na pinilit niyang ibagsak ay muling itinayo, hindi mula sa kanyang pagdududa, kundi mula sa sakit ng isang pusong nasaktan. Ang pag-alis ni Lumina ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ng mansyon. Para kay Santiago de la Cruz, ang katahimikan ay naging mas nakabibingi. Ang bawat sulok ay tila nagbubulong ng mga salita ni Lumina. Ang marangyang opisina na dati niyang kanlungan mula sa magulong mundo ay naging piitan ng kanyang pagsisisi. Ang pagsubok na inilatag ng kanyang lolo ay nagtapos, ngunit hindi sa paghahanap ng isang pinuno, kundi sa pagkasira ng puso ng tanging babaeng nagbukas ng kanyang pagdududa. Habang nakatitig sa walang buhay na monitor, kung saan dating sumasalamin ang bawat kilos at ngiti ni Lumina, naramdaman ni Santi ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang mga salita ni Lumina, "Hindi ko po matatanggap ang ganyang pagmamahal, Sir Santi. Ang pagmamahal na nakabatay sa panlilinlang ay hindi tunay," ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagkamali siya. Matindi siyang nagkamali. Hindi niya inasahan na ang paghahanap ng busilak na puso ay magtuturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na pagmamahal at ang sakit ng pagkawala nito. Napakagatlabi si Santi. Ang pag-alis ni Lumina ay hindi lamang nagdala ng lungkot, kundi isang matinding realization. Hindi niya kailangang subukan ang kabutihan. Kailangan niya itong paniwalaan. Ang kanyang mundo, na puno ng karangyaan ngunit salat sa tunay na damdamin, ay unti-unting giniba ni Lumina. At ngayon, wala na siya. Sa kabilang banda, si Lumina ay bumalik sa payatas. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding sakit at pagkadismaya. Ang bawat hakbang pauwi ay may bigat ng pagtataksil. Ang amoy ng sariwang lupa, ang mga ngiti ng mga kapitbahay, at ang yakap ng kanyang ina ay hindi agad nakapagpagaan ng kanyang loob. Ang mga alaala ni Santi ng kanyang pagsubok ay tila anino na sumusunod sa kanya. "Anak, bakit ka umuwi?" Nag-aalalang tanong ni Aling Nena habang hinahaplos ang pisngi ni Lumina. "May nangyari ba sa trabaho mo?" Ngumiti si Lumina, isang pilit na ngiti. "Wala po, Nay. Nagpaalam na po ako. Gusto ko lang pong magpahinga at gusto ko rin po kayong alagaan." Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Paano niya ipapaliwanag ang sakit ng pagtataksil, ang pagiging proyekto sa isang taong hindi nakaranas ng ganitong uri ng panlilinlang? Sa piling ng kanyang pamilya at komunidad, sinubukan ni Lumina na kalimutan ang lahat. Tinulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay, sinamahan si Junjun sa pag-aaral, at aktibong nakiisa sa mga proyekto ng barangay. Ngunit sa bawat pagdilim ng gabi, ang mukha ni Santi ay lumalabas sa kanyang isip, ang kanyang mga mata, ang kanyang boses, ang kanyang mga paliwanag. Hindi niya maintindihan kung ano ang totoo at kung ano ang panlilinlang. Ang sakit ay nanatili. Samantala, sa mansyon ng mga De La Cruz, walang tigil ang pag-iisip ni Santi. Kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang bawiin ang tiwala ni Lumina, hindi para sa pagsubok, kundi para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, kinausap ni Santi si G. Zamora. Ang kanyang boses ay mas malumanay, ngunit puno ng determinasyon. "G. Zamora, kailangan kong lumabas sa anino.
Hindi ko na kayang magtago. Nagulat si G. Zamora. Anong ibig ninyong sabihin, G. Santiago? Ang ibig kong sabihin, ang puso ng Bayan Foundation ay hindi lamang isang konsepto. Kailangan ko itong gawing buhay at hindi sa pamamagitan ng mga lihim na pagsubok. Gusto kong makilala ko ng mga tao. Gusto kong maintindihan ako ng mga tao. Lalo na ang mga tao sa payatas. Simula noon, nagsimulang kumilos si Santi. Ang una niyang ginawa ay hindi pera, kundi presensya. Sa pamamagitan ni G. Zamora, nalaman niya ang tungkol sa kalagayan ni Aling Nena at ang pag-aaral ni Junjun. Sa pagkakataong ito, hindi niya insekreto. Humingi siya ng tulong sa isang lokal na NGO na may koneksyon sa payatas. Sa pamamagitan ng NGO na ito, nagpadala si Santi ng donasyon para sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa edukasyon at kalusugan. Ang NGO ang nagpaliwanag kay Aling Nena at Lumina na ang tulong ay mula sa isang anonymous donor na naniniwala sa pagsuporta sa edukasyon at kalusugan ng komunidad. Hindi binanggit ang pangalan ni Santi, ngunit malinaw na sinabi na ito ay para sa puso ng Bayan Charitable Foundation. Isang hapon, habang nagtuturo si Lumina kay Junjun sa kanilang bahay kubo, kumatok ang isang kinatawan ng Enjo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa scholarship para kay Junjun at ang tulong pinansyal para sa gamot ni Aling Nena. Scholarship po? Para po sa akin. Gulat na tanong ni Junjun. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Hindi makapaniwala si Lumina. Salamat po. Sino po ang donor na yan? Pasensya na po, Ma'am Lumina. Hindi po namin pwedeng sabihin ang pangalan ng donor. Ngunit ang alam po namin, napakalaki po ng pagpapahalaga niya sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan at pamilya sa mga komunidad. Ang tanging hiling lang po niya ay gamitin ninyo po ito ng tama. Ang kanyang puso ay kumalabog. Anonymous donor? Puso ng Bayan Charitable Foundation? Ang mga salitang ito ay pamilyar. Si Santi. Ngunit paano? Bakit? Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit ang kaligayahan ng kanyang ina at kapatid ay mas matindi kaysa sa kanyang pagdududa. Maraming salamat po. Pilit ni Lumina, bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi nagtagal. Unti-unting lumabas si Santi sa kanyang kanlungan. Hindi na siya nagtatago sa likod ng monitor. Sa halip, sinimulan niya ang isang serye ng mga proyektong pangkomunidad sa payatas, sa ngalan ng puso ng Bayan Foundation. Sa pagkakataong ito, wala nang mga lihim. Nagtayo sila ng isang maliit na medical clinic na may libreng gamot at konsultasyon, ipinagawa ang mga sirang kalsada at nag-ayos ng mga silid-aralan sa lokal na eskwelahan. Ngunit ang kanyang pamamaraan ay kakaiba. Hindi siya nagbigay ng pera at umalis. Siya ay nandoon. Ang una niyang pagpapakita sa payatas ay hindi isang grand entrance. Isang hapon, habang abala si Lumina sa pagtutulong sa mga kapitbahay na maglinis ng kanal, nakita niya ang isang ordinaryong van na dumating. Bumaba mula doon si Santi, nakasuot ng simpleng polo shirt, maong at hiking boots. Walang mga bantay, walang mga flashy na kasama, tanging si G. Zamora at ilang engineers na tila mga tagaplano ng proyekto. Magandang hapon po, bati ni Santi sa mga residente. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi siya nagpapakilala bilang billionaire, kundi bilang kinatawan ng puso ng Bayan Foundation. Naging matalas ang tingin ni Lumina. Nagkaroon ng isang matinding pagkabigla sa kanyang puso, sinundan ng isang alon ng galit. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita. Ngunit hindi tumigil si Santi. Sa loob ng mga sumunod na linggo, si Santi ay naging isang pamilyar na mukha sa payatas. Hindi siya nag-uutos mula sa malayo. Nagpakita siya sa mga community meetings, nakikinig sa mga problema ng mga residente. Nakita siyang nakikipag-usap sa mga matatanda, nakikipagbiruan sa mga bata. Minsan, nakita siya ni Lumina
na nakikipag-usap kay Manong Pedro, ang maintenance sa mansyon na pinuntahan ni Santi sa Payatas upang magbigay ng payo sa pag-aayos ng mga sirang tubo sa komunidad. Ang mga bagay na ginagawa ko dito ay hindi para sa akin, Lumina, sabi ni Santi sa kanyang sarili isang gabi, habang nakatitig sa ilaw ng mga bahay sa Payatas mula sa isang kalayuan. Ito ay para sa inyo. Ito ay para sa kanyang lolo. Ang bawat kilos ni Santi ay maingat na minamasdan ni Lumina. Nakikita niya ang pagbabago. Hindi na ito ang Santi na mapanuri at mapanlinlang. Ang kanyang mga mata ay may matinding pagmamalasakit. Ang kanyang mga kamay, na dati isanay sa paghawak ng mga dokumento at gadget, ay ngayon ay nakikita niyang nakikipagkamay sa mga residente. Minsan pa nga ay nakikita siyang tumutulong sa pagbubuhat ng mga materyales. Ngunit ang galit ni Lumina ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ang sugat ng panlilinlang ay sariwa pa. Gusto niyang maniwala sa pagbabago ni Santi, ngunit natatakot siyang muling masaktan. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Santi, hinahanap ang anumang pahiwatig ng kanyang dating pagiging kalkulado. Isang araw, habang abala si Santi sa pag-oorganisa ng mga voluntaryo para sa paglilinis ng drainage system ng Payatas, isang biglaang balita ang kumalat. Isang malaking sunog ang sumiklab sa Karatig Barangay. At dahil sa malakas na hangin, mabilis itong kumalat patungo sa Payatas. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga residente ay nagmamadaling iligtas ang kanilang mga gamit. Ang mga bata ay umiiyak at ang usok ay pumailan lang sa kalangitan. Sunog! Sunog! Sigaw ng mga tao. Mabilis na tumakbo si Lumina. Sinusubukang tulungan ang mga kapitbahay. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Maraming bahay ang gawa sa kahoy at yero na madaling masunog. Nakita ni Santi ang kaguluhan. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang inutusan si G. Zamora na tumawag ng karagdagang bumbero at emergency services. Ngunit hindi siya nanatili sa malayo. Agad siyang tumakbo patungo sa mga residente, sumisigaw ng mga direksyon at sinusubukang iligtas ang mga bata. Lumina! Sigaw ni Santi nang makita siyang nakikipaglaban sa usok. Anong nangyayari? Mabilis na kumakalat, Sir Santi. Sigaw ni Lumina. Ang kanyang boses ay halos mawala. Maraming bahay na ang nasusunog. Kailangan nating iligtas ang mga bata at matatanda. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang lahat ng galit at pagdududa. Walang oras para sa nakaraan. Tanging ang kasalukuyan ang mahalaga. Lumina, sa kanyang kaalaman sa komunidad, ay mabilis na nagbibigay ng mga direksyon sa mga residente kung saan sila dapat lumikas. Santi, sa kanyang kakayahan, sa organisasyon at paggamit ng kanyang koneksyon, ay mabilis na kumikilos. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magdala ng mga water truck, kumonsulta sa mga bumbero, at nag-organisa ng evacuation center. Ngunit hindi lang yon. Nakita ni Lumina si Santi na nakikipagbayanihan. Nakita siyang tumutulong sa pagbubuhat ng mga gamit, sa pag-aakay ng mga matatanda, at sa pagpapayapa ng mga umiiyak na bata. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay puno ng abo at putik. Ang kanyang mukha ay itim na itim sa usok, ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Isang matandang babae ang naiwan sa isang nasusunog na bahay. Hindi niya mahanap ang kanyang apo. Walang nag-aatubiling pumasok si Santi sa kabila ng panganib. Sumunod si Lumina. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot para kay Santi. Magkasama nilang nakita ang bata. Natatakot, nakatago sa ilalim ng kama. Sa gitna ng apoy at usok, magkasama silang lumabas. Dala ang bata sa kanilang mga bisig. Sa labas, sa ligtas na lugar, tiningnan ni Lumina si Santi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at, sa kauna-unahang pagkakataon, isang napakalalim na paghanga. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Hindi ito panlilinlang. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay tunay na gawa ng isang busilak na puso.
Ang sunog ay unti-unting naapula, ngunit ang mga bahay ay nasunog. Ang mga pamilya ay nawalan ng tirahan. Ngunit sa gitna ng trahedya, isang bagong simula ang sumisibol. Ang mga residente ng Payatas ay nagtutulungan at sa gitna nila ay si Santi, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang kapwa-tao. At sa tabi niya ay si Lumina, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang pinuno ng komunidad. Sa mga araw na sumunod, habang abala sila sa pagtulong sa mga biktima ng sunog, ang kanilang mga mata ay madalas magkrus. Walang mga salitang kailangan, ang kanilang mga kilos ay nagsalita. Nakita ni Santi ang matinding lakas at empatiya ni Lumina. Nakita ni Lumina ang tunay na kabutihan at pagmamalasakit ni Santi. Isang hapon, habang nagpapamahagi sila ng pagkain sa evacuation center, napatingin si Lumina kay Santi. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti habang nakikipaglaro sa isang bata. Sir Santi, mahinang sabi ni Lumina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Lumingon si Santi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lumina, salamat po. Aniya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo. Para sa amin, para sa komunidad. Ngumiti si Santi, isang tunay at taus-pusong ngiti. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa. Walang anuman, Lumina. Ito ang dapat kong gawin. Ito ang gusto kong gawin. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Ang mga abo ng nakaraang sakit ay unti-unting nililinis ng init ng kanilang pagtutulungan. Hindi pa ito ang ganap na pagpapatawad, ngunit ito ay ang simula ng paghahanap at pagtubos, hindi lamang para kay Santi, kundi para sa pag-asa at pagmamahal na muling sumisibol sa puso ni Lumina. Ang kanilang pagsubok ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, sila ay magkasama sa laban. Ilang linggo matapos ang sunog na sumira sa malaking bahagi ng Payatas, isang bagong umaga ang sumisikat sa barangay. Ang mga abo ay unti-unting nalinis at sa kanilang lugar, ang diwa ng pagtutulungan ay mas lumakas. Ang mga pansamantalang tirahan ay naitayo na at ang community center na pinangarap ni Lumina na mabilis na naitayo sa tulong ng Puso ng Bayan Foundation at ang mga boluntaryo ay nagsilbing sentro ng pag-asa. Si Lumina, kasama si Santi, ay naging aktibong bahagi ng bawat hakbang. Ang kanilang mga kamay ay abala sa pagtulong. Ang kanilang mga tinig ay nagbibigay inspirasyon. Isang mainit na umaga, nagtipon ng mga residente ng Payatas sa bagong tayong community center. Isang entablado ang inihanda at sa harapan nito ay nakatayo si Santiago de la Cruz kasama si G. Zamora at ilang piling miyembro ng foundation. Ang kanyang kasuotan ay simple, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Ngunit ang kakaiba sa araw na ito ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating lamig, kundi napalitan ng isang mainit na determinasyon. Naglakad si Santi sa gitna, ang kanyang mga mata ay lumilinga sa mga mukha ng mga residente. Nakita niya si Aling Nena na mas malusog na ngayon at si Junjun na mas masaya sa kanyang bagong scholarship. Nakita niya ang mga ngiti ng mga batang dating umiiyak sa takot at ang pag-asa sa mga mata ng mga matatanda. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Lumina nakatayo sa likuran. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ito na ang oras. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Santi, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ako po si Santiago de la Cruz at kinatawan po ako ng Puso ng Bayan Charitable Foundation. Nagkaroon ng bulungan sa karamihan. Alam na ng karamihan na si Santi ang nasa likod ng mga tulong, ngunit hindi pa niya ito opisyal na kinumpirma. Marahil ay alam na ninyo, patuloy ni Santi, na ang Puso ng Bayan Foundation ay itinatag ng aking yumaong lolo, si Apo Dencio de la Cruz. Ang kanyang huling habilin ay hindi lamang tungkol sa pamamahala
ng isang malaking pondo, kundi tungkol sa paghahanap ng isang taong may tunay na integridad at busilak na puso upang pamahalaan ito. Lumaki po ako sa isang mundo kung saan ang pera ay nagiging ugat ng panlilinlang at sa totoo lang, nawalan po ako ng tiwala sa halos lahat ng tao. Tumingin si Santi kay Lumina. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kapatawaran. Sa paghahanap ng taong yon, nagkamali po ako. Gumamit po ako ng mga pamamaraan na hindi tama. Mga pamamaraan na nakasakit ng isang taong labis kong hinangaan at pinagkakatiwalaan. Para sa mga pagkakamaling iyon, lalo na kay Lumina, humihingi po ako ng taos-pusong tawad. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Nagkaroon ng bulungan sa karamihan, ngunit ang mga mata ni Lumina ay nakatutok kay Santi. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-amin. Ang aking lolo ay hindi nagkamali. Patuloy ni Santi, ang kanyang boses ay naging mas emosyonal. Ang busilak na puso na kanyang hinahanap ay hindi lamang matatagpuan sa mga libro o sa mga opisyal na dokumento. Ito ay nakita ko sa mga simpleng kilos, sa tunay na pagmamalasakit, sa pagiging tapat at matapang, sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nakita ko ito sa isang dalaga na buong buhay niyang inilaan sa kanyang pamilya at komunidad, sa kabila ng matinding kahirapan. Muling tumingin si Santi kay Lumina at sa pagkakataong ito lumabas ang isang ngiti sa kanyang labi. Kaya naman, sa araw na ito, buong pagpapakumbaba kong inanunsyo na ang Puso ng Bayan Charitable Foundation ay opisyal ng itatatag at hindi lamang ako ang mamamahala nito. Ang aking lolo ay naghahanap ng isang pinuno at nakita ko siya. Iniabot ni Santi ang kanyang kamay patungo kay Lumina. Lumina Reyes, ikaw ang taong may busilak na puso na hinahanap ng aking lolo. Ikaw ang nagpatunay sa akin na mayroon pang tunay na kabutihan sa mundong ito. Ikaw ang nagturo sa akin ng kahulugan ng integridad, pagmamahal, at pag-asa. Hindi ka lamang isang empleyado, Lumina. Hinihiling ko na maging partner kita sa pagpapatakbo ng Puso ng Bayan Foundation. Ikaw ang magiging boses ng mga nangangailangan, ang lahing magtuturo sa amin ng tamang direksyon. Nagulat ang lahat, lalo na si Lumina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang luha ay nagsimulang mamuo sa gilid. Ang sakit ng nakaraang panlilinlang ay unti-unting nalilinis ng init ng pagkilala ni Santi. Ang mga mata ng mga residente ay nakatutok sa kanya, puno ng paghanga at pag-asa. Dahan-dahan, lumapit si Lumina kay Santi. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang nakaraan, ngunit may pag-asa sa kanyang kinabukasan. Nang makarating siya sa harap ni Santi, tiningnan niya ito sa mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, sakit, pagpapatawad, pag-asa, at isang bagong simula. Sir Santi, simula ni Lumina, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may lakas. Ang sakit po ng inyong ginawa ay hindi ko po madaling malilimutan, ngunit sa bawat kilos ninyo dito sa Payatas, sa inyong pagmamalasakit, sa inyong pagtutok sa aming mga pangangailangan, ipinapakita ninyo po sa akin na ang inyong pagbabago ay totoo. Ang inyong pagiging partner ay hindi lamang isang pagkilala sa akin, kundi isang pagkilala sa lahat ng nangangailangan ng boses. Inabot ni Lumina ang kamay ni Santi. Tinatanggap ko po ang inyong alok, Sir Santi. Hindi po bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapwa-tao na naniniwala sa layunin ng Puso ng Bayan. Gusto kong makatulong. Gusto kong makita ang mga komunidad na umunlad, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagtutulungan, integridad at pagmamahal. Isang malakas na palakpakan ng pumuno sa community center. Nagyakapan sina Lumina at Santi, isang yakap na puno ng pagpapatawad, pag-asa at isang pangako ng bagong simula. Sa yakap na yon, nawala ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng pader. Ang kanilang mga puso ay muling naging isa,
hindi lamang sa trabaho, kundi sa isang mas malalim na koneksyon. Mula sa sandaling iyon, ang Puso ng Bayan Foundation ay naging isang biko ng pag-asa. Si Santi at Lumina ay naging isang dynamic na duo. Ang kanilang mga personalidad ay umakma sa isa't isa. Si Santi, sa kanyang kakayahan sa negosyo at pamamahala, ay nagbigay ng istruktura at direksyon. Si Lumina, sa kanyang kaalaman sa ground, sa kanyang empatiya, at sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao, ay nagbigay ng puso at kaluluwa sa foundation. Hindi na siya ang katulong sa mansyon. Siya na ngayon ang co-head ng isang malaking organisasyon. Ang kanyang boses ay naririnig at pinahahalagahan. Lumipas ang mga taon. Ang payatas ay naging isang modelo ng pag-unlad ng komunidad. Ang mga bahay kubo ay unti-unting naging mas matibay na bahay. Ang mga lansangan ay mas malinis. Ang mga bata ay mas maraming nagtapos. At ang mga pamilya ay mas malusog. Ang Puso ng Bayan Foundation ay lumawak, umaabot sa iba pang mga barangay sa buong bansa. Ang kanilang mga proyekto ay nakabatay sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao, hindi lamang sa pagbibigay ng tulong. Isang hapon, sa gitna ng payatas, nakatayo sina Santi at Lumina, magkatabi, habang pinagmamasdan ang isang bagong vocational training center na itinatayo ng foundation. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang ginintuang liwanag ay nagpinta ng isang mainit na kulay sa kanilang mga mukha. Hawak ni Santi ang kamay ni Lumina. Isang kilos na ngayon ay natural na sa kanila. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Isang simbolo ng kanilang hindi matibag na partnership. Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita, Lumina? Malumanay na tanong ni Santi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon. Opo, Sir Santi. Tugon ni Lumina. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang nangiti. Nabasa ko po ang figurin sa opisina ninyo. Natawa si Santi. Ang figuring iyon ang nagsimula ng lahat. Ang pagsubok ko sa iyo ay naging pagsubok ko sa aking sarili. Akala ko, ang kayamanan ay ang solusyon sa lahat. Ngunit ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso, sa pagiging tapat, sa pagmamahal. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay mananatili akong bilanggo ng aking pagdududa. Tumingin si Lumina kay Santi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At ikaw naman po, Sir Santi, ang nagturo sa akin na ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kapayapaan at ang pagtitiwala ay nagbubukas ng mga pinto. Hindi na po ako ang katulong na takot na mawalan ng bahay. Ako na po ang kasama ninyo sa pagtupad ng isang pangarap. Ang diwasiyat ng inyong lolo ay hindi lamang tungkol sa isang pondo, kundi tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa mga lugar na puno ng kawalan at sa pagbubukas ng puso sa pagmamahal. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang hinaharap na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang layunin na lampas sa kanilang sarili. Ang pero, sa pamagat ng kwento, ay hindi lamang tungkol sa kung paano nagbago ang isang dalagang katulong. Ito ay tungkol sa kung paano nagbago ang isang bilyonaryo, kung paano ang isang pagsubok ay nagbigay daan sa isang paghahanap, at kung paano ang dalawang tao mula sa magkaibang mundo ay nagkaisa upang lumikha ng isang bagong simula. Ang huling sikat ng araw ay humaplos sa kanilang mga mukha. Isang pangako ng isang bagong araw, isang bagong buhay, at isang tunay na pamana na hindi nasusukat ng pera, kundi ng pag-ibig at pag-asa na kanilang ibinabahagi sa bawat puso na kanilang hinahawakan. Ang kwento ni Lumina at Santi ay isang patunay na ang pinakamalaking yaman ay hindi ginto, kundi ang busilak na puso.